noon na may kasama ako, kaibigan ko yun eh. Tapos, siya talaga yung tatatoan nun. Tapos, sabi niya, wala siyang tiwala dun sa... ibig sabihin, parang ginawa akong pain dun sa artist na yun. Tapos, ako yung una niyang tinatuan, kaya ito yung lumabas. Tapos, nung natatuan na ako, ayaw na niya. Tapos, ito, nung 1995, nung una ako nag-start magtato, ito yung machine na unang-una kong ginamit. Dito ako natuto. Ito gawa sa handle ng kutsara siya. Oh. Tapos, binend lang siya, tapos pinutol dito. Tapos, nilagyan lang siya ng tube dito, at saka yung tip. Tsaka dynamo. Tapos, lagyan ng konting wirings. Pantato na siya. Madami ko natatuan dito, siguro 100 plus. Tapos, nung medyo nakaipon ng konti, ito, nakabili na ako ng unang-una kong coil machine. Ito, yun. 1998, meron akong kaibigan na gusto niya magtayo ng tattoo shop. Tapos ako yung kinuha niya na artist. Ayun, okay naman. Maganda. Tapos, nakilala namin nun si Sunny Gayoma. Siya yung tumulong sa amin sa mga supplies. Marami siyang tinulong sa amin yung pagkakasan ng karayom, mga paggamit ng mga ink, yung powder pa dati. Siya yung nagturo sa akin ng yung style ng pagtatato ng black and gray. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Mr. Sunny Gayom. Dati talaga, fine arts ako sa UST. Tapos, di ko alam, may mga nagtatato sa amin. Una, yung pinsan ko yung nagtatato. Tapos parang gusto kong subukan din. Ayun. Pwede naman pala. Unang-unang sali ko noon, Dutan 2011. Hindi ako pinalad noon. Tapos nung pangalawang sali ko, ito yung sa Lucena. Yun, third place ako nun. Dark images, saka basta mukha. Pero dati talaga, pinaka-iyo kong gawin, mukha talaga. Hindi ko alam kung bakit dito ako napunta sa paggawa ng portrait. Nakilala ko si Pen sa isang resort dito sa Bulacan, then wala pa akong tats nun. So nakita ko siya, dami niyang tats. So na-amaze ako kasi ang gaganda ng tats niya. So I approach him, kasi approachable naman yung itsura ni Pen, mukhang mabait. So in-approach ko siya, sabi ko, bro, sino artist mo? Gaganda ng mga tats mo. Sabi niya siya daw gumagawa. So sabi ko, ang gaganda ng tats mo. Kasi basically, nag-set up na kami ng appointment for tats. So my first tats yung kay Pens, then I go abroad, tapos lahat ng mga friends ko doon nagandahan sa tats kahit meron ako iba na hindi siya yung artist. So, siya pa rin ang binalikan ko so narinig ko nga sumali siya sa Dutan and nanalo siya ng portrait. So, I tried portrait. And nakita ko yung mga gawa niya, ang ganda talaga, astig talaga. Kung kuha parang Xerox copy. Mas maganda pa minsan sa Xerox. Kasi ang gusto nila yung hindi naman sa pinagmamalaki ko yung ang gusto nila kasi yung medyo smooth talaga yung gawa ko na sa portrait. Pag gumawa ako ng portrait, minsan mas gusto ko yung picture from black and gray, from black and white, tapos ginagawa ko siyang colored. Mas na-enjoy ko yun. Naalala ko si Pens way back siguro late 90s. Kasi sabay-sabay kaming tumutugtog sa Club Dread noon eh. May banda siya, then may banda ako. And then pareho kaming taga dito sa Malolos, Bulacan. So doon kami nag-start magkakilala. And then nalaman ko kasi nung nagtatattoo na siya nung time na yun. Though hindi pa professionally, pero siya pa lang yung nag-iisang tattoo artist dito sa Malolos. So nung naging magkaibigan kami, and kasi ako mahilig na talaga ako sa tattoo. So sa kanya ako lumapit. Tinanong ko kung pwede akong mag-aral mag-tattoo and guide niya ako along the way. So pumayag naman siya. So hanggang ngayon magkakatropa kami.
As a teacher, hindi ko kasi masasabi na teacher siya kasi parang hindi naman talaga formally na naging apprentice ako niya eh. Pero kasi tulad nun, magbarkada kasi kami. And then, so casual lang. Pag may gusto akong tanong sa kanya about certain things in tattooing, sasabihin niya lang. At hindi kasi siya madamot eh. Hindi siya katulad nung iba na pag tinanong mo parang ayaw kang sagutin or iba kagad ang iisipin na baka pag gusto mo magtattoo, kalabanin mo siya sa negosyo, ganun. Kasi wala sa kanya yung parang agawan ng pera, wala sa kanya. It's, parang yung pagkakaibigan lang talaga namin ang kinoconsider. And pag may gusto yung malaman, willing siya magturo. Kasi ako, more on color tattoo kasi ako eh. So, dati kasi nakikita ko na sa kanya yung style na parang hindi ko pa nakikita sa ibang artist. Kasi nung time na yun, way back, parang tingin ko advanced na siya eh. So, sa kulayan, ultimo pag gawa ng sariling karayom, yun, sa kanya ko rin natutunan. So, yun, malaking influence. Isa siya kasi sa mga naging ano ko eh, naging parang pinagbabasihan ko kung ako ba nag-level up na o hindi, ganito, ganyan. Minsan, gusto ko siyang i-challenge, ganyan. Parang friendly competition lang. Kasi, pag nakita ko na nagagawa ko yung nagagawa niya, parang ibig sabihin, nag-level up ako. Hindi ko naman na-expect na mananalo ako talaga doon. Pero, nung biglang tinawag yung... Kasi model yung tatawagin doon. Nagulat ako. Yun. Talagang shock talaga ako na. Takbo sa stage. Pakiramdam. Yun. Sobrang... Hindi mo akalain. Sa magazine mo lang siya makikita. Tapos, biglang makikita siya ng personal. Yun. Siyempre, mapapicture ka. Yun, masaya. Sobrang saya talaga. 3 years ago, na-meet ko si Pen dahil meron akong design na tribal. So, sa kanya ko pinagawa yan. Since noon, naging close kami dahil mahusay, unang-una, magaan ang kamay, tapos mabilis magtrabaho, saka malinis. Yun ang nagustuhan ko sa kanya, malinis magtrabaho. So, since ayun nga, kaya 101% akong sumusuporta sa kanya sa bawat event na pinupuntahan niya. Hanggang ngayon, kahit saan siya pumunta or kung may event, kasama kami ng mga kaibigan niya, tropa. Pag nagtrabaho siya, talagang lahat malinis. Yun lang ang pwede kong masabi na pag nagtatattoo siya. Tapos, hindi siya nagmamadali. Kailangan talaga kung ano yung gusto mong paggawa sa kanya. Na-improvise pa niya na mas maganda dun sa reference na bibigay mong sample. Advice ko lang sa mga baguang nagtatattoo ngayon. Sige lang, pagpatuloy nyo. Tattoo lang ng tattoo. Practice ng practice. Kayang-kaya niyo. Behold, the high and mighty, Apaunakis! Show me
Ako si Pence Clemente. You're watching Camera Geek.